Matapos nga matagal na paghihintay, August 10, 2024, paalis na nga po tayo. Kitang-kita ang kalungkutan ng daddy. Hinatid nga pala kami ni Mike at ng kanyang fiancé, kaya thank you so much. Malapit na kami sa airport, kaya unti-unti ko nang nararamdaman yung kalungkutan. Siyempre, as a strong person and a woman, hindi ko pwedeng ipahalata sa anak ko. Noon pa man ay alam na ng anak ko na anytime soon ay pwedeng umalis si mama niya. Bye, Chubby. Bye-bye. I love you, Chubby. I love you. Kaya naman kung titignan nyo ay hindi mabigat sa kanyang pag-alis ko. Andito na pala kami sa NAIA Terminal 3 at hindi ko talaga alam ang mararamdaman ko. Nandito ako sa gate 4 at sabi ng guard pwede akong pumasok dito. Ang family ko doon sila sa may gate 7 sa OFW Lounge. Doon na nga lang kami yung nagkita. Sana pala doon na lang din ako pumasok. By this time 3 PM na at ang haba na ng pila sa check-in. Sila nga pala yung makakasama ko sa flight. Kita kong umiiyak si Joe kaya naiiyak na rin ako. Pumunta ako doon sa part na naandun sila daddy at doon muna ako magsistay. Isipan ko na nga lang din muna magpapalit ng pera ko kasi hindi nga ako nakapagpapalit sa labas. Sabi ang 26,000 ko naging bariya. Bumaba na nga yung amount. Ramdam ko na ang kalungkutan ng daddy pero dapat happy lang. Tinry ko nga pala munang kiluhin yung mga bagahe ko bago ko i-check-in. Bongga, 4 point something lang tas nilagay ko bag ako para sure, diba? Ito nga pala yung check-in luggage ko, 20 kilos lang. Sobrang panik ko talaga, hindi ko talaga sinagad yung 23. Check-in na pala kami ng mga bagahe namin. Although isa lang naman tong bagahe na to, so bye-bye bagahe. Bale may 3 flights pala kami. Manila to Hong Kong, Hong Kong to Vancouver. From Vancouver, hanapin namin yung Pacific Coastal Airlines. Doon, sasakay kami ng charter plane going to Williams. Sa unang tingin agad na pumaling sa nanginingning mong mga mata. Ika'y isang bituin na nagmula sa langit. Ayun na nga at umiyak na nga ako. 5 o'clock kasi nagpaalam na ako sa kanila at kailangan na naming mag-asikaso for immigration. Dahil first international flight namin to, hindi mo rin masasabi kung mahaba ang pila. Mahaba ang pila dito pero mabilis naman ang usad. Send ko lang yung passport at boarding pass ko at hiningi lang sa akin ng OAC at wala naman ganun tinanong sa akin. Nandito na nga kami sa boarding gate at ramdam na nga namin na aalis na nga kami. Maaga nga naming natapos yung mga kailangan tapusin namin at waiting kami dito for 2 hours dahil 8 o'clock ay lilipad na kami. Alam nyo ba na first flight ko lang to at international pa at wag ka 3 flight pa ang gagawin namin kaya sobrang kinakabahan ako at ano bang mararamdaman ko pag nasa loob ako. Cathay Pacific nga pala itong airlines namin. Nagulat ako ganito pala ang loob ng airplane. Ang lawak at ang laki at more than 90 yata yung capacity nito. Hindi ko alam. Sabi ko nga sa kasama ko, videohan ako na nilalagay ko yung carry luggage ko sa taas. Ulan nga pala sa Pilipinas nung alis namin pero hindi naman ganun kalakasan. 2 hours nga pala yung flight namin from Manila to Hong Kong. At syempre di mawawala ang CR tour. Yung tinatawag nilang lavatory. Na-amaze ako kasi parang 4 ata yung toilet nila dito. Ma-under na nga ang ating eroplano at mabuti na lang malapit ako sa bintana kaya kitang-kita ko. Uumpisa na rin akong malungkot at maiyak ng mga moment na to. Kasi iniisip ko na sobrang swerte ko na nakasakay ako sa eroplano at aalis ako ng bansa. Pasensya na at naiyak na ang person. Ito pala ang feeling pag pa-take off na ang plane. Para ka nasa roller coaster, ang kaluluwa mo ay hihiwalay sa'yo. Para ka ding naman palang nagra-rides. So eto na nga, nasa taas na kami at nakikita ko ng city lights. Siyempre hindi mawawalang video kahit mga nag-iiyakan. Maya-maya pa lamang ay sinerve na ng mga FA ang aming dinner. As a first timer, syempre hindi ko alam kung ano ang mga food na sineserve nila. Siyempre, hindi ko rin naman natandaan kung ano yung binigay nila sa akin. Basta ang alam ko, lasa tong adobo at baka to. Bale, itong video na pala ito ay nasa Hong Kong na kami at napakaganda ng mga ilaw sa labas. 11:45 na nga nung makarating kami sa Hong Kong at 8 PM kami umalis ng Pilipinas. Mapapasabi ka na lang ng hello Hong Kong, nakatapak din ako sa bansa ninyo. Para akong si Joy sa Hello Love Goodbye at ang Ethan ko ay naiwan sa Pilipinas. Punta nga muna kami sa comfort room at hindi mawawala ang mirror selfie. Kasi syempre,
syempre, hello, ang ganda ng CR nila dito. Pero after nito, akala ko smooth, pero na-bad trip ako, hindi mabasa-basa yung passport ko, paulit-ulit, kaya pinapila ulit ako sa kabila para may mag-assist sa akin. Sa mga moment na nga ito, nagmamadali kami dahil 12:45 yung aming lipad. Sobrang daming gates ng Hong Kong, 530 plus ngang nakita namin. Bongga ng airport, may pa-train, diba? So parang 3 minutes o 5 minutes, nandun na rin kami sa pupuntahan naming gate. Sobrang daming lakad sa wakalator at escalator yung pinagdaanan namin ha. Finally, na nag-open na yung gate, nakapasok na rin kami dito sa plane nila. Ang syala ha, Cathay Pacific pa rin naman pala yung airlines pala namin. Dito nga pala sa pangalawang plane, pwede mo makita yung gulong ng aeroplano. Habang hindi pa nagte-take off, games muna ako para malibang ang person. Tinry ko ngang laruin tong Angry Birds. Grabe ang nostalgic, parang kailan lang nauso tong game na to. At may Bluey nga rin pala, so tinry kong manood pero nag-announce na si pilot. Past 12 na rin siguro na nakaalis kami. At ito nga yung gulong, panoorin niyo kung paano siya umandar hanggang paakyat. Ang astig, no? So, ito nga pala, nag-serve na ulit sila ng dinner sa amin dito. Sobrang nagustuhan ko tong pagkain na to, grabe. Lalo na yung bread. So, ito yung dinner ko. Ang dami, diba? Ito ko nga pala sa inyo, nung dati nanonood pa lang ako sa TikTok, tinitignan ko talaga kung paano sumakay ng plane, ano yung experience. So, ngayon na-experience ko na siya. At ang sarap lang sa feeling na, alam mo yun, na hindi ko akalain sa buong buhay ko na mararanasan ko to. Na, finally, ito na, airplane na. Sobrang na-enjoy ko nga pala itong dinner na to. Akala ko nga coat lang yung meat pero loob meat pa rin. So may pa fruits din sila. Hindi ko lang nagustuhan tong orange juice na binigay sa akin. Grabe, parang lasang balat. Ito rin, hindi ko alam kung anong klaseng veggies to. Hindi ko rin siya nagustuhan, so hindi ko tinuloy. Yung ice cream, grabe, it's very giving. Sobrang sarap. Okay, nag-mirror shot na naman ako sa kanilang lavatory at sobrang ganda ulit. Sobrang linis, sobrang spacious. Hindi ko na nga alam kung anong oras na to kasi basta ang alam ko 12 hours flight to at hindi pa nagbabago yung orasan namin. Then, nung kinaumagahan na, nag-serve na ulit ng breakfast. Actually, kung tatanungin nyo ako, hindi ko talaga alam kung ano yung mga terms sa food nila. Basta ang alam ko, egg souffle, tapos yan, may yogurt, may pa strawberry jam and butter. Syempre, yung favorite kong bread. Gusto ko pa nga humingi ng bread dyan, nahihiya lang ako. Masarap naman yung egg souffle, kaso parang nakakaumay kasi yung parang pagkaluto niya is nalubog sa tubig, nababad ganun. Tapos ang tinry kong kainin yung tomato, grabe, hindi ko nagustuhan kaya niluwa ko na lang. Nung sinerve nga tong food na tutulog pa ako, ginising lang kami ng mga FA. Sabi ko, ano ba tong parang may bumubulong-bulong, yung pala sila yung namimigay ng food. By the way, yung spinach pala nagustuhan ko. So habang kumakain ako, pinapanood ko pala tong movie ni Liza Soberano na first international movie niya. Nakalimutan ko yung title. Sausage, grabe. Gusto ko siya mahanap sa grocery ngayon dito pero hindi ko siya mahanap. Basta ang sarap ng sausage na yun. Overall, nagustuhan ko itong pa-breakfast nila at lahat bali ng food. Then lastly, nag-try ako ng yogurt with fruits dahil mataba nga yung fruits nila. By this time, hindi ko alam kung anong oras na pero mag-uumaga na at ito na ang Canada. Yun, nag-announce na rin si pilot na malapit na kaming bumaba. Mali ako, hindi pala mag-uumaga kasi ang baba pala namin sa airplane is 9:50. So siguro magte-10 o'clock na rin to ng gabi. Sa sobrang haba nga ng biyahe namin, kada matutulog sobrang sakit sa puwet at kamay kapag magigising. Ito nga pala yung tinravel namin, no. From Hong Kong to Vancouver, sobrang haba, diba? Kaya inabot talaga kami ng more than 12 or less than 12 hours sa biyahe na to. Ayun, naglalanda nga tong airplane namin. Since malaki to, hindi ko masyadong ramdam yung, yung pagkahiwalay ng kaluluwa mo sa'yo. Kumpara sa nauna. So, pababa na nga pala kami dito at nakita namin na may kabayan kaming flight attendant na meet. Nag-ask yung kasama ko kung pwede magpa-picture kay pilot. So, ayun, pinayagan nga kami, nakakatuwa. So, ito pala yung picture namin. Hala, hindi ko rin expect na magkakaroon ng opportunity na makapagpa-picture sa kanila. They're once in a lifetime memory. So, hello, andito na nga pala kami sa Canada at kukunin na namin ng aming bagahe. Siyempre, as a independent woman, kailangan kanya-kanyang kuwat, kanya-kanyang buhat dito. So, after nga nito ay kailangan namin pumila sa immigration para kunin yung work permit namin at ipasa yung mga dapat ipasa. This time, past 12 na ata to, naisipan namin kumain. Diyos ko po, unang kain sa Canada, convert agad. Ito pala kami sa Wendy's kumain at worth $13 tong kinain ko. Siyempre, dapat sulitin, kaya for the video ang person. Feeling ko Pinoy nga yung isang nagdi-dispatch ng food doon, pero behave lang siya, so napansin ko lang din. Nag-earn na ako sis.
Okay, mirror selfie muna sa bathroom ng Canada. So, ganito yung bathroom nila dito. Fresh, di ba? 12 hours layover pala kami dito sa YVR. So, tamang upo at hanap din kami ng pwesto sa paghiga. Realize nga namin na sa kabila palang terminal yung local flights. 5 a.m. dito na kami sumakay or 7 a.m. yata. Tapos sumakay kami sa mini shuttle. Moving dun sa Pacific Coastal Terminal. So, by 8 a.m. yun naman yung flight namin pa Terminal 2 Williams. Check-in pala ulit kami ng bagahe namin dito. At nagpunta ako ng CR at buti pang CR nila dito. May palibreng mga napkins. Kung sa Pinas yan, ubus agad dyan, kakalagay pa lang. Bongga, diba? Kumuha nga pala ako. Tinry ko nga sukatin kung pasok nga sa kanilang size. At pasok naman sa banga. So, nag-open na nga at open na yung boarding gates nila. So, tambay muna kami dito sa kanilang parang lobby. At abot tanaw at kitang-kita mo talaga yung mga charter plane nila. Nakakatuwa kasi yung local flights nila dito parang bus station natin sa Pilipinas. So, tamang hintay lang. Actually, gutom na nga ako ng mga moment ito pero nagtitiis lang ako dahil hindi kami makapagkuha ng food doon. 43 na at sabi delayed daw ang flights pero hindi naman. So, mga 9 o'clock, nakasakay na din kami dito sa charter plane. And hello! This is my face for almost 24 hours flight. August 10 na nga pala ng mga araw na to, umurong ang oras. So, this is our last flight. Naloka nga ako, ganito palang itsura nito. Para kaming lilipad dun sa Earth. Para siyang spaceship. Makipot lang talaga siya, tas abot tanaw mo yung pilot. So, lahat kami makaka-experience ng window seat. Mali pala, August 11 na pala ng mga moment na to. So, more than 24 hours na kaming lumilipad at nagbabiyahe. So, since dahil maliit nga itong plane na to, ramdam na ramdam mo talaga yung turbulence, yung sakit sa tenga, na parang nabibingi ka. Basta, parang lahat nata na-experience ko sa mga flights na to. Sobrang nakaka-amaze lang kasi tignan nyo, kitang-kita nyo yung view. So, ito yung YVR Airport, tapos yung Coastal Pacific nila. Grabe si pilot, ayun, nandun lang siya After an hour, nandito na nga kami, nakalanda kami sa Williams Lake at yung dilaw na plane na yun daw yung nagdadala ng tubig para pag may nasusunog, yun yung papatay. So, nandito na kami. Ayun nga pala yung mga employer namin, so nandun pala kami dito. So, ayun, kukunin na ulit namin yung mga chinek-in namin ng luggage and then ready to go. Grabe ang lamig sa labas at sobrang peaceful ng lugar dito. So, ito ang part 2 ng ating Canada journey. Dahil nandito na tayo sa Canada, more videos and vlogs na here. And sana natapos nyo yung video, no? Until next vlog, bye-bye!